Sa linya po natin si Ma'am Cheryl Gutierrez. Good evening po sa inyo, ma'am. Welcome po sa ating program po. Lahat sa Pilipinas po. Okay po. Ayun, magandang gabi po, Ma'am Cheryl. At ayun po, ma'am, syempre unang-una po, kamustahin po natin yung sitwasyon nyo muna, ma'am, dyan po sa kasalukuyan, sa mga sitwasyon po sa Israel, ma'am. Sa ngayon po medyo okay naman po dito sa area po namin dahil last po na pagpapalipad po nila dito ay nung past 1 po ng madaling araw. So medyo may tulog po kami ngayon compare po doon sa 5 nights po na talagang literal na halos wala po kaming tulog. At saan po kayo particular po, ma'am, Cheryl, sa Israel po? Hindi po ako masyadong pwede magbigay po about detalye sa ano po namin, address po namin. Okay po. Pero malay ba kayo, ma'am, doon po sa Tel Aviv? Yes po. Malapit po. Okay. At ma'am, dyan po sa kinaroroonan nyo, meron po ba, ma'am, parang sarili po or napupuntahan po kayo na malapit pong bomb shelter po, ma'am? Yes po, meron po. Dito po sa ano namin, meron po kaming tinatakbuhan po. Diyan mismo, ma'am, sa tinutuluyan nyo or kailangan nyo pa pong Kailangan pa po naming bumaba. So, parang sa 3rd floor tapos kailangan mo pang bumaba sa baba. Kasi nasa baba po yung namin. Okay po. So, bali, kailan po kayo huli, ma'am, na siguro nanatili doon po sa Bamba Shelter makalipas po, of course, simula po nung nagkaroon po ng mga pag-atake from Iran po, ma'am? Kaninang madaling araw lang po kasi ito po 12 midnight po 12:20 nagkaroon na naman po kami ng notification po so bumaba po kami. Nagstay po kami doon ng mga 10 to 20 minutes po after po nung pagpapalipad po nila. Hinihintay lang po namin yung notice po nila na di na po kaming bumalik sa bahay or sa mga room po namin. Then after nun mga 20 minutes lang po atang nakalipas or nagbigay na naman po sila ng notice po na kailangan na naman po naming bumalik ng shelter. So yun ay past 1 po yun. So 1:20 po atas. Tas nakabalik po kami mga 1:40 na po at or 1:50 ng madaling araw na po. Okay. Paano po yun, ma'am, kapag nakakatanggap po kayo ng mga notifications katulad ng nababanggit po ninyo, parang nandun ba, ma'am, na bigla po kayo na hindi na iwasang nagpapanik po, ma'am? Yes po, especially po pag nakaidlip ka po. Tulad po sa amin kasi talagang literal na wala po kaming tulog na maayos po. So, minsan po, hindi naman po pag bumalik ka kaagad sa kwarto mo or sa bahay mo, makakatulog ka po pa po agad. So, it takes time pa po bago ka makatulog. So, ayun, bigla-bigla ka na namang gigising ulit pag may notification na darating sa'yo or notice po. So, ayun, meron kang 10 to 15 minutes po na kailangan mo pong pumunta po sa shelter. So, nakadepende po yun kung yung alaga mo madaling dalhin doon or yung alaga mo naglalakad pa po doon. Pero sa case ko po kasi, medyo mahirap po compare po sa iba kasi yung alaga ko po, naka-wheelchair po siya. So, kailangan ko pa muna siyang i-transfer na bed to wheelchair po. At saka, kailangan ko pa pong makipag-unahan din sa elevators kasi kailangan po namin bumaba pa po doon sa baba. So, it takes time pa po yung sa amin. So parang dobleng po yun, ma'am, struggle po sa inyo dapat makapagmadali din po na pumunta dun sa shelter. Pero of course kailangan nyo rin po priority, ma'am, of course yung inyong alaga po. Yes po. So talagang mas nadagdagan po yung pressure po lalo na po sa aming mga caregiver po dito dahil hindi lang naman po yung sarili lang po namin ang iniisip namin kundi dalawa po kami, sarili namin at saka yung alaga po namin. Okay po. Diyan, ma'am, sa inyo po ay marami pong mga kapwa din po ninyo mga Pilipino po dyan, ma'am? Opo, dito po sa building po namin 15 po ata kaming mga Pinoy po dito. Okay po. At parasin po sila, ma'am, mga domestic helpers din po? Yes po, mga caregiver din po nakasamahan ko po dito. Okay po. So, ma'am, okay lang po ba na matanong din natin kung mga nasa ilang taon na po ba kayo, ma'am, dyan po sa Israel po? 8 years na po, mahigit. Parang 8 years and 3 months po.
Okay. At sa 8 years po ninyo na yon, Ma'am Cheryl, paano po ninyo siguro may kukumpara itong sitwasyon ngayon doon po, of course, sa mga naranasan nyo na rin po na mga insidente po ng scenario po ng pag-atake dyan sa Israel, Ma'am? Dito po sa area namin po, sa loob ng 8 years ko po, parang ngayon lang po talaga ako, yung nadoble po yung takot ko po, yung kaba ko po, yung tension po. Dahil ngayon po, mas ramdam po namin yung yanig, yung kalabog po ng mga pintuan namin, pati mga bintana po. Talagang ramdam na ramdam mo at saka yung magkakasunod-sunod po talaga na mag-a-alarm po. Yun po yung medyo mahirap po sa amin dahil wala po talaga kaming sapat na tulog po dahil sunod-sunod nga po at umaatake po talaga sila madaling araw at saka hating gabi. Okay po. So, bali kamusta naman, Ma'am? Ibig sabihin po ba nito, parang limitado na lang din yung paglabas po ninyo? At kamusta naman, Ma'am, yung mga supply po siguro po ninyo ng mga pagkain po? Sa ngayon po talaga mga kasamahan ko po dito, may takot po silang lumabas. So usually po nagpapa-deliver na lang po sila through online po. So ayun, yung amo ko naman po walang problema dahil marami po siya magpa-deliver ng pagkain po namin. Lahat po ng stocks mo namin po okay pa po. So walang problema po sa pagkain. Okay po. So, ibig sabihin naman, Ma'am, tuloy-tuloy pa rin po yung na meron po kayong trabaho despite nitong sitwasyon ngayon dyan po sa Israel. Yes po, mas kailangan pa po nila po. Mas kailangan po kami ngayon dahil syempre po pag kumwari pinaalis kami or umalis po kami, wala pong mag-aalaga sa mga matatanda po dito na iiwan po namin. Okay po. So, ibig sabihin din po ba, Ma'am Cheryl, nung mga unang pag-atake po nung 2023 between sa Hamas naman po, ay nandyan na rin po kayo, Ma'am, sa Israel po? Yes po. Dahil nandito po ako, 2017 po ako dumating dito. Okay po. At masasabi nyo, Ma'am, talaga malayo yung sitwasyon ngayon kumpara po sa naging mga unang pag-atake nun, Ma'am, noong 2023? Depende po kasi yun sa area po. Yung sa area po namin, mas po ngayon, mas masasabi mong mas matatakot ka po ngayon. Pero doon po sa mga area 3 po, kasi nung sa Hamas po, sa area 3 po yun. So talagang yung tension din po nila, saka yung tension po ngayon, sabi nga po nila, hindi daw po nagkakalayo. Pero yung ngayon po kasi, talagang ang pinapalipad nila, missiles po na marami at talaga ang mga building po. Compare po nung sa Hamas po talaga na ang target po nila doon kasi madami po, may pinasok po sila talaga na halos area 3 po, pinasok po nila yun by land, by sea at saka by air po. So, yun po yung pininterya po nila. Dito po sa Tel Aviv po nun kasi nun, hindi po masyadong nakapunta yung mga terorista po dito. Okay po. So, bali kamusta din po pala, Ma'am, yung sa transportation naman po, hindi naman po masyadong apektado, Ma'am, ngayon po? Sa transpo po, tulad ko po kasi hindi po ako lumalabas po talaga. Pero ang pagkakaalam ko po, nung time na yung pinagbawalan din po atang mag-operate. Meron po pero mangilan-ngilan po talaga dahil hindi na po namin masasabi kung kailan o saan po magpapalipad po yung sa Iran po. Okay po. So, of course, Ma'am, nabigyan nyo na rin po ng abiso yung mga kaanak or pamilya nyo po dito sa Pilipinas dahil for sure, nag-aalala po sila sa sitwasyon nyo ngayon dyan, Ma'am. Yes po, kausap po sila sa Messenger po, tinatawagan po nila ako, nagsisend din po sila ng mga message po. So ayun, yung communication po namin hindi po yung nawawala para kahit papaano po mabawasan po yung kabaw rin po nila, takot po nila para po sa amin. Okay po. At sa ngayon, Ma'am, dahil syempre marami po tayong mga nababalitaan na ng mga kababayan nating Pilipino dyan, especially mga OFWs, na yung mga na-interview nga natin last time po, parang gusto ng araw po nilang magpa-repatriate or umuwi sa Pilipinas. Kayo po ba, Ma'am? Para sa akin po, sabi ko nga po, if ever po talaga na mandatory po talaga, so no choice po talaga kami. Pero if ever man nabibigyan po kami ng ng sarili po naming desisyon, para sa akin po, siguro hindi pa po sa ngayon dahil hindi ko po kayang iwan din po yung alaga ko. Lalong-lalo na po yung communication po naming dalawa or yung intact naming dalawa. Parang tinuring ko na rin po siyang talagang nagtatay ko po, magulang ko po. So, hindi ko kayang sa isip ko or sa loob ko na iiwan ko po siya sa ganitong sitwasyon po.
Okay po. Parang parehas nyo rin po ma'am, ano, yung mga iba po natin nakakapanayam na mga Pilipino. Same din po yung reason nila na talagang mabigat po sa pakiramdam nila na parang basta na lang daw po iwan yung mga inaalagaan nila na ganoon din po, tinuring na raw po nilang pamilya ma'am. Yes po, lalo na po kung naging mas mabait po yung pamilya po nila sa'yo. So parang napaka walang utang na loob rin po siguro kung talagang iiwan po siya. Pero magkakaiba rin naman po kami ng pananaw po. Yung iba po syempre iisipin po talaga nila yung kapakanan po nila. So hindi rin naman po natin sila masisisi kung talagang yung takot po tapos yung tension po na gusto na po nilang umuwi. Okay po. So bale, ano yung pinakahuling mga abiso din ma'am sa inyo or kung may komunikasyon ang embahada din po ng Pilipinas ma'am sa mga reminders po sa inyo dyan sa Israel? Basta lagi po nilang sinasabi po sa amin ngayon, sa ngayon po, wag po muna tayong lumabas, wag po muna tayong gumala, manatili po tayo sa bahay po natin at maging alerto po, lalo na po pag natanggap na po namin yung mga notice po or notification po na kailangan na po namin lumisan at pumunta po sa shelter po namin. Okay po. So, sa kasalukuyan na po, ma'am, ano, ay may mga dagdag po bang abiso din ang government naman po ng Israel? Of course, bukod po dun sa mga from time to time natatanggap po ninyong mga notifications kapag kinakailangan pong magtungo sa mga ligtas na lugar, ma'am. Ayun po, nagbigay din po yung mga iba't ibang agency po dito ng Israel po, nagbibigay din po sila ng mga numbers po, mga contact number po na pwede po naming i-contact po just in case po na mas mangangailangan po kami ng tulong or emergency po. So, may mga contacts po silang binibigay din po dito. Okay po. So, siguro, Ma'am Cheryl, panghuli po, baka meron na lang po kayong mga nais pong mga idagdag din na mensahe or panawagan sa mga kapwa ninyo mga Pilipino na nandyan po sa ngayon sa Israel. At, ayun, kung meron din kayong mga mensahe po sa mga kaanak po ninyo, ma'am, dahil especially, taga dito din po pala kayo, ma'am, sa Pangasinan po. Yes po, dyan po ako sa Malasiki, Pangasinan. So, kaya po, pinaunlakan ko po yung panayam na ano po dito dahil sabi ko, taga Pangasinan din po ako, sabi ko po doon sa nag-message po. So, sa lahat po nang nandyan po sa Pilipinas po, lalong-lalo na po sa pamilya po namin, huwag po kayong mag-alala. Okay po, hindi naman totally masasabi po namin okay po kami, pero nasa ligtas pa naman po kami sa ngayon po. Yun po yung sinasabi po namin na okay po yung lagay po namin. Huwag po kayo masyadong mag-alala. At kung alam po naman po namin na medyo alanganin na po, kami na rin mo siguro yung uuwi po talaga dyan. Pero hanggat nakikita, nararamdaman po namin na safe pa po kami dito, mananatili pa naman po kami dito. At sa lahat po ng mga caregiver po na tulad ko po dito at sa mga hotel staff din po kasi dalawa na po yung sector na pwedeng pagtrabahuan po dito. Siguro panalangin na lang po tapos maging alerto po tayo lagi. Huwag mapaghinaan ng loob at saka lagi po tayong mag-intact sa mga kasamahan po natin, yung mga kasamahan po natin, lalong-lalo na kung may mga kaibigan po kayo dyan na mga kasama. Siguro mas maigi po talaga na may mga contact po sa isa't isa para just in case po talaga na may mangyari or pwedeng mangyari po sa atin, meron po tayong mapagsasabihan na malapit po dito at may mga komunikasyon din po sa mga pamilya po natin sa Pilipinas. Okay po. Siguro panghuli na lang natin din, ma'am, mabuti at hindi po affected naman, ma'am, yung linya po ng komunikasyon kasi yun yung pinaka-importante din po sa ngayon, ma'am, dyan po sa Israel. Yes po, yun po yung talagang pinakamaganda pa po dito na hindi pa po naapektuhan po talaga yung komunikasyon about dito sa internet po. Dahil if ever po siguro kung ito yung matatamaan, malaking impact po ito dito po sa Israel dahil ito na lang po yung nagiging komunikasyon at masasabi po natin na nagpapalakas din po ng loob dahil ito po yung komunikasyon po namin, daan po para sa mga pamilya po namin dyan sa Pilipinas. Okay po. So, ayun po, Ma'am Cheryl, maraming salamat ulit sa oras ninyo, ma'am. And ayun po, magbigay lang po kayo kung in case, ma'am, ng mga update at kung kamusta rin po kayo dyan, ma'am. Syempre, mag-ingat po kayo pa rin palagi, ma'am.
Ayan, thank you so much din po. Ayan, maraming salamat po at balagi salamat. At si kayo, ang kita na Pangasinan, ang kayo mapaga, okay kami dyan. Hanggat maaari, umiwas po tayo sa mga fake news po dito kasi marami rin pong nagkakalat na fake news po about na nangyayari po dito sa Pilipinas. Mas maigi po na mag-message na lang po or magtanong po sa mga kakilala nyo po talaga dito. Huwag po tayong maniniwala sa mga pinupost po sa Facebook kasi marami pong fake news po doon. Okay po. Ayun po. Thank you ulit, Ma'am Sige po. Cheryl, at ingat po kayo, ma'am.